Pag tinignan mo yung harap niya, medyo hawig siya sa Ducati Monster 696. Diba? Para siyang pinaliit na Ducati Monster. Yung headlight, yung chassis, yung tangke, yung harap yung gitna. Pero sa likod, mapapansin nyo medyo mababa yung seat height niya. Diba? Parang naka-scrambler lang dito sa likod. Pero alam nyo ba na ang motor na to ay 400cc. At ito ay gawa ng Pecon Motors Philippines. Ganda, di ba? 208,000 mga master. 208,000. Kung may 208,000 ka, bibilin mo ba ang motor na to? Worth it kaya yung 208,000 pesos mo? Tingnan natin ang specs kung pwede natin pakawalan ang 200,000 at 8,000 piso para ibili pa dito sa Falcon X400 na to, nagawa ng FKM. So unahin natin sa harap mga master. So sa headlight niya mapapansin nyo meron siyang daytime running light. Ito yan, and then ito yung pinaka low beam, then ito yung pinaka high beam, and then signal light niya is flexible left and right. Tapos mapapansin nyo, nakikita nyo ba tong camera na to? Meron siyang camera, para ka naka dashcam, diba? So equip siya ng camera na nagre-record. Sabi nagre-record daw to every time na papaandarin mo. So kailangan mo mag-download ng app ng FKM para makita mo yung kuha niya. Pero kung hindi man, alam ko nandito sa gilid dito may SD card dyan dito. So alam ko 8 gig yung pwede niyang capture, mapuno. So pwede mo siya dun kuhanin siguro, din ilipat mo sa phone mo para makuha mo yung video niya. And then ito yung fork niya. So sa fork panalo tayo dito, inverted fork. So kung ikukumpara mo sa ibang entry level na 400cc, I think ang kamukha nito ngayon is yung Dominar na UG. Pero yung version 1 kasi hindi siya inverted. Then sa NK hindi pa rin siya inverted. Pero sa 450 na NK inverted na. And then double disc brake siya. So dalawang floating disc. Hindi pala, hindi ito floating disc, sorry. So dalawang disc brake kabilaan, left and right. Then dual piston yung pares na caliper. Then equipped din to ng ABS. So buksan natin yung ano niya, yung headlight para makita nyo kung ano yung ilaw niya, daytime running light na. So ito. So ayan. Yan yung daytime running light niya mga master. Ganda, diba? Tapos sa gitna merong FKM na logo nila. So pogi, diba? So yan yung pinakaharap niya, yung front niya. Then yung mags niya is by 17 to 110 yung gulong niya, 110 by 70 by 17. So kenda curve yun nakakabit sa kanya. So punta tayo sa gauge niya. So ito yung panel niya. Ito yung susian. So on natin. Tapos yan. So lalabas yung logo na FKM. And then makikita mo na yung display niya. So naka neutral. Ito yung gear indicator niya. Tapos ito yung RPM niya. Umaangat yan. Ito yung time. So hindi lang siya nakaset. Then yung voltmeter sa upper right. Yung total odometer mo, total trip mo, ito yan sa right, lower right. Then sa lower left naman is yung trip. So pwede mo ito yung sineset mo kung gusto mo makuha yung total distance mo. And then yung ABS, so normal yan nakailaw pagka nakastop ka na bagong bukas. Pag umandar ka na ng ilang meters, so mamamatay na siya. And then nandiyan din yung check engine nya. Then yung temperature na logo, then yung fuel. So yan. And then meron siyang dalawang ayan yung isa.
So tingin ko dito parang hindi ko sure kung sport or eco mode yung parang display niya kasi dun sa NK400 ko yung gantong design is for eco mode yan. Then yung ganto naman niya is yung sport mode. So I don't think na pareho sila pero halos similar yung ano yung itsura. So dito sa parang isa-isang mode niya sa gawing ibaba magkakasama na sila lahat. So hindi siya nakasabog sa gawing ibaba. Ayan makikita niyo siya, di ba? Yung trip, yung total odometer, yung voltmeter mo, yung gas, yan yung temperature tsaka yung oras. Then yung RPM tsaka yung gear indicator kung anong shift ka na. Diba? So ngayon naka-neutral, naka-N. Ayan. So 0 yung ating speed kasi naka-stop tayo. So yan yung pinaka-panel niya. Then kung mapapansin nyo, itong pinaka-panel gauge niya is parang nakakonekta dito sa pinaka-clamp nung manobela. So siguro pag tinanggal mo to may iwan tong pinaka panel, no? Galing eh. Tapos yung manabela niya is naka mid rise. So punta tayo sa gauge. Ito yung mga switches niya. So ito yung navigator niya. Ito yung mga switches niya para ma-edit mo yung details dito. So halimbawa pindutin natin tong set. Ito set. Pag dininan mo yan, so magaganyan siya, oh, yan. Tignan natin isa pa. Yan, ayan siya. Tapos, pwede mong iba-ibahin. Ayan yung mga pwede mong i-edit sa kanya. Yung settings niya. Yan. So, nababago-bago. I-back mo lang siya. Babalik siya sa dati niyang gauge, no? So, ito yung pinaka navigator niya para mabago mo yung display o yung settings. And then, ito yung high-low. And then left and right signal, turn, then yung busina. Tapos ito, built-in GPS mga master, may GPS siya. So hindi ka magwo-worry na baka na mawala mo yung motor mo, so pwede mo siyang malocate. So may built-in GPS siya. Sa right side naman, ito yung kill switch niya. Ayan, so narinig niyo ba nung ina natin. Tapos ito yung hazard niya. So ayan oh, ilaw yung hazard. And then, ito yung daytime running light eh. So, napapatay yung daytime running light. Pag inon mo siya, mag-switch on yung daytime running light. Tapos, ito yung pinaka-ilaw niya mismo. So, silipin natin yung ilaw nga. So, ayan. Diba? Umilaw. Then, pagka nag-high ka, ayun. Diba? So, may passing light siya eh, no? Ito yung passing light niya. Switch. No, pang signal natin sa mga nakakasalubong ganun, so pwede mo siya. Tapos syempre ito yung starter niya, starter push button. Then signal light, side mirror niya bilog, so para siyang vintage style. Tapos yung sisian niya ito. Ayan, so patayin muna natin. And then tingnan natin yung tangke. 15 liters capacity para sa tangke nitong Falcon. And then tingnan natin tong sa engine niya. Ito yung radiator niya mga master, diba? Sobrang laki. Tapos meron naman siyang radiator cover. Ayan. Tapos busina niya. Ito yung busina, medyo naliliitan ako sa tunog ng busina. Medyo malaki siya tignan sa front. So expected mo sana mas malaki yung busina, mas brusco sana, diba? So pwede naman aftermarket palitan natin. Tapos tingnan niya, pansinin niyo yung mga hose niya. Sobrang kapal. Sobrang laki. Yung cooling system niya, ibig sabihin goods. Kasi ang laki ng radiator. Tapos silipin natin yung fan. Ayan no, may fan siya dito. Isa. Tapos doon sa kabila meron pang isa. So dalawang malaking fan yung nakaputok sa radiator. So talagang overheat free ka dito. So worry free ka pagdating sa overheating. And then ayan, twin cylinder siya. So 400cc kabilaan. So yung exhaust niya is kabilaan panel. Then yung spark plug niya nandito, ito. Kabilaan din. So parang siyang sa Dominar, kabilaang side. Tapos ayan yung pinaka exhaust niya. Yan yung filter. Tapos palabas ito sa tambucho niya. So yun yung pinaka engine, ayan yung starter niya, no. So 400cc to, twin cylinder. So inline 2.
4 valve each cylinder, so meron kang 8 valves. Then equip siya ng dual overhead cam, so dock, naka-dock to mga master. Then fuel injected, injector niya. Ayan. So pagdating sa likod, ayan, naka single caliper siya, naka disc brake din, equipped ng ABS harap at likod, tapos naka mudguard dito, para siyang naka-tail, naka-ducktail, no? Diba? Wala siyang kabitan dito ng plaka kasi nandito. Ayan. Ayan yung pinaka ano niya. Pag dito, mudguard niya, yun na rin yung kabitan niya ng plaka. Ayan. Siguro mas may dating to kung ikaw yung, kung sa akin lang kung tatanggalin mo to, tapos kayang lagyan ng tail tidy, kaso parang masyadong nakatungko kasi to yung pinaka ano niya dito, kabitan, yung pinaka dulo. Mas paporma siya. Ayan. Single shock siya mga master. Ayan, no? Ang ano ko lang dito, hindi pa siya manually, ano siya, di manual yung pag-adjust kung lalambutan mo siya o titigasan mo pa siya. Ang experience ko dito sa motor na to, medyo matagtag yung suspension, honestly. Yun yung hindi ko trip sa kanya. Masyado siyang bouncy. So siguro pwede naman itong i-adjust. I-lower mo pa yung spring niya para mag-expand, and hindi siya masyadong stiff, hindi siya masyadong matigas mag-play. Tapos yung ano niya, signal lights niya is malambot, so meron siyang flexible swing arm na pwede, hindi siya mababali kasi flexible nga siya. Tapos mapapansin niyo naka LED na rin siya. Tingnan natin. Ayan. So ayan, LED yung kanyang tail light, stop light. Ayan, diba? Malakas. Yung stop light niya, ganda oh, diba? So LED, all lights nito LED. Tapos may backlight assist tong ano, yung mga switches niya pag gabi. Yan yung kulay blue, maliwanag siya. So ang pansin ko lang sa motor na to is hindi, pagdala mo siya para ka lang naka Gixxer. Alam mo yung Suzuki Gixxer, tapos yung FZ16 ng Yamaha, parang ganun yung feeling. So medyo magaan siya. Pag tinignan mo yung harap niya, mukha siyang big bike, diba? Malaki Pero pag tinignan mo yung likod niya, alam mo yung Rusi na Mojo, para siyang pinalaking Rusi na Mojo. Yan, diba? Tapos mga master, ang maganda dito is Pinoy friendly yung seat height niya. Sobrang baba niyan. So ako 5'5", pero hindi ako halangan. Ibig sabihin, sakto. Oh. 'Di ba? Sa NK nakatingkayad ako, nakatipto, pero dito hindi. Siguro kung mga 5'6", 5'7", okay pa. Pero pag tumangkad ka pa doon, parang medyo alangan na. Kung 5 flat, 5'2", yan, okay pa. Kaya mag-tiptoe. Pwede to. So, yun yung specs niya. Honest review. Yun lang yung napansin ko dito. Tapos, siguro sa negative, yung hindi masyado akong nagustuhan, ito, yung mga switches niya. Hindi siya ganun ka... tawag dito, hindi ganun ka firm. Ito, di ba? Pakita ko sa inyo yung sa NK. Ito, nandito kasi si Bruno Ito yung NK 400 ko. Ayan. Tingnan mo yung sa kanya. Di ba? Pag kinompare mo yung mga pindutan niya, di ba? Although this is a China bike, so gawa to ng CF Moto, pero yung kanyang mga buttons mas goods diba? Yung kabila, diba? I'm not against Pecon, pero yun lang yung napansin ko dito. Tapos isa pa, mga master, ito is pwede siyang keyless, pwede siyang remote. So ito yung remote nya, diba?
So pwede mo siyang paandarin. Ito. Kailangan pag ni-remote siya, hindi siya naka-on yung kill switch, so patay mo siya. Tapos start natin. Pindutin mo lang tong yung kidlat, dalawang pindot. Ano? Di ba? Mandar ba? Di ba mandar? Ayan. Mandar siya. Tapos pagpapatayin mo siya, pindutin mo lang yung gitna. So mamamatay na siya. Pero once na pinaandar mo siya na naka-on yung kill switch niya, so tingnan natin. Hindi andar. Hindi andar, di ba? So once na binuksan mo yung kill switch, tinanggal mo siya sa kill switch, andar siya. So yun yung advantage lang nito. So pwede mo siyang gamitan ng susi, pwede mo siyang gamitan ng remote. Yun lang yung advantage, talagang advantage niya. So yan, sound check natin yung tambucho niya. Narinig niya, tumunog muna siya. Hintayin niya matapos yung tunog, tapos start natin. Stock 5. So ayan mga master, yun yung specs nya. Lahat na yun, full specs yun ng Fecon na to. Ito, tingnan mo yung ano nya, yung pinaka footrest nya. Ayan, lahat movable. Ayan. Tapos ang maganda dito master sa tambucho nya, slip on. Ayan, oh. Kung papalitan mo siya ng aftermarket, huhugutin mo lang yan, susuksok mo na yung ipapalit mo. Tapos meron na rin siyang hard plastic na cover sa ilalim, engine cover. Ayan, so yung pinaka okay sa kanya kasi hindi siya tinipid eh. Then yung radiator niya may cover na rin. And then meron siyang charger mga master. Ito. Ayan, oh. So ayan, USB charger. So 'di ba? Malupit siya. Alam mo master, ang hindi ko lang gusto dito, yung remote niya masyadong parang pambata. Hindi siya, kumbaga, hindi siya ganun ka ganda look. Ayan yung remote niya. Tapos yung alarm niya, naggara ng tunog, para siyang parang laruan. Oh, see? Kala mo e-bike, diba? Oh, look, parang e-bike, di ba? Pero overall mga master, busog to sa specs, features niya. So wala akong masabi. So baga, sa 208,000 para sa akin, sulit naman. And then pwede ka na mag NLEX, pwede ka na mag SLEX. So legal siya sa super highway natin dito sa Pilipinas. So yun lang mga master, maiksing mahabang review para sa Falcon X400 FPM. Abangan nyo yung mga susunod na unit ng Fecon Motors Philippines mga master. Salamat. Kita-kita tayo sa daan mga master.